All right, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Rico Kilao here, all the way from the Philippines, and I will be your presenter for today. And of course, as mentioned, no, every Tuesday we bring to you the good news about how we can improve our health. And as we always say, no, health is wealth. Yan po yung isa sa dapat nating pinagtutuunan ho ng pansin, yung kalusugan ho natin. Kasi kung walang kalusugan, hindi ho natin may enjoy yung mga magagandang bagay sa ating buhay. Di po ba? So yan po yung tinatalakay ho natin. Wag ho nating kakaligtaan, no, na alagaan ang ating kalusugan dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. And of course, no, pasalamat ho tayo sa ating Panginoon dahil meron tayong magandang kalusugan na pwede nating asahan para magampanan ho natin lahat ng ating mga gawain sa ating buhay. Ayan. And of course, welcome po sa lahat ng ating mga participants, to all of our partners and guests all around the world. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. And today's topic, of course, no, every Tuesday, 3TT po tayo, TTT. Ano ba yung TTT? Tagalog Tuesday Testimonials. And of course, hindi lang po tayo magbabahagi ng kaalamang pangkalusugan, magbibigay din po tayo ng solusyon. Ayan, siyempre, no, meron ho tayong mga kaalaman na pwede hong makatulong, no, especially sa panahon ho ngayon. And by the way, we are an advocate of what we call the safe home revolution. Yan ho yung gusto natin, yung ligtas na tahanan. Okay, ligtas na tahanan. Kasi alam nyo ho, yung mga ginagamit natin ngayon sa ating mga tahanan, minsan meron hong mga ingredients yan or mga chemicals na nakakasira o nakakasama sa atin hong kalusugan. At yan ho yung tatalakayin ho natin kung paano ho natin maiiwasan yung mga bagay na yan, mapoproteksyonan yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, by removing all of the harmful ingredients from the product we use every day. So kumusta po, no? Maaring kayo po ay galing pa sa mga trabaho, or kayo ay galing sa school, or kung saan man, ano. So ngayon naman, no, magbibigay ho tayo ng kaalaman. Ayan, relax lang ho muna kayo, or probably kayo po ay bumabiyahe pa. Nako, ingat ho kayo sa biyahe, ha. Medyo makulimlim at maulan ho sa iba't ibang mga lugar. And paring kayo po ay naghahapunan na, no? So napakaganda rin ho mag-tune in dito sa ating call habang kayo po ay kumakain. Ako later pa. Maya-maya pa ng konti. Ayan. So simulan na ho natin, no? And of course, as I've mentioned, no, ito pong ating tinatalakay ho ngayon is of course with the courtesy ng Opulence Global. Ang Opulence Global, yan po yung gumagawa ng mga ng mga magagandang solusyon pangkalusugan, no? We diligently teamed up with revolutionary scientists to help formulate, no, itong mga produkto that deliver health, safety, and optimum results without having to compromise the quality and integrity of the ingredients that we use. So talagang nakakasigurado po tayo, no? Nakakasiguro po tayo ng atin pong mga ginagamit ay ligtas, no, para sa atin pong kalusugan. Ayan, good evening sa iyo, Doc Lea, all the way from Baguio City. Ayan, good evening sa iyo diyan. I hope na maayos ang katayuan nyo dyan at maganda ang panahon dyan, hopefully. Ay, namimiss ko nang bumalik dyan sa Baguio City, ha. And hopefully, sana kung hindi this month next month makabalik ko tayo dyan, no, bago tayo pumunta ng Thailand. Ayan. So anyway, simulan na ho natin ang ating talakayan. And as you know, every day of our lives, tayo ho ay namumuhay dito sa ating mundong ginagalawan. Wala ho tayong choice dyan, ano? Iisa lang ho yung ating planeta na tinitirahan. Ano? Ito pong itong Earth na tinatawag ho natin. Kaya lang ang problema ho natin ngayon, itong ating mundo na tinitirahan, medyo unti-unti na hong nasisira. Yan ho yung nagiging problema. Marami na tayong mga problema sa ating mundo. Naandyan ang pollution, naandyan ang global warming at kung ano-ano pang mga bagay na nakakaapekto ho, no, sa ating buhay, hindi lang sa ating kalusugan. Pero meron ho tayong mga bagay na hindi nakikita na maaari hong magbigay ng hindi magandang epekto, no, sa atin hong kalusugan, katulad ditong tinatawag ho nating mga free radicals na tatalakayin ho natin ngayon. Ito ho mga free radicals, by the way, are part ng atin pong sistema ng ating katawan. And yung iba hong free radicals, kailangan yan ng ating katawan. Kaya lang pagka yan ho ay lumalabis at sumosobra, maaari ho itong makapagbigay ng hindi magandang epekto, no, sa atin hong kalusugan. Kasi over time, ito hong mga cells ng ating katawan, kapag yan ay inaatake ng mga free radicals, eventually nagli-lead ho yan sa tinatawag ho nating oxidative stress. Ayan. So yung oxidative stress naman can lead to significant health issues, including ho yung mga cardiovascular diseases, mga cancer, dementia, premature aging,
and many, many more. Now, talakayin ho natin, bakit ho ba tayo nagkakasakit? Ano ba yung dahilan, no? Sabi mo, Rico, kaya ako nagkakasakit kasi maraming dahilan, di ba? Maaring nahawa ka sa katabi mo habang nagko-commute ka, maaring humina yung resistensya mo, or maaring nakasagap ka ng mga bacteria or viruses, or maraming dahilan, ano? Pero alam niyo ho, ang punot dulo ng pagkakasakit is yung pagkakaroon ho ng mahinang kalusugan, ano? And of course, ang nagko-contribute ho dyan is yung tinatawag ho nating mga free radicals. Alam niyo ho ba itong mga free radicals? Ito ho yung free na ayaw natin, ano? And these free radicals, yan ho yung sumisira sa ating mga healthy cells. So imagine niyo yung ating cells, no? Tayo po ay binubuo ng trillions and trillions of cells. Every part of our body are made up of cells. So nagsimula ho yan as a normal cell or yung tinatawag nating mga healthy cells, and because of the attack or damage na kinokoso ng mga free radicals, unti-unti hong sinisira niya yung properties ng ating mga cells. And then eventually, sa pagdami ho ng ating mga sick cell, dyan ho nagsisimula yung pagkasira ng ating mga organs. So basically, ito ho mga free radicals are unpaired electrons that can be found inside our bodies, and they cause damage, no, sa ating mga cells, DNA, structure, and ability to function. So over time, ito hong oxidative damage accumulates in our bodies and it contributes to aging and a variety of diseases. So yan ho yung nagiging problema. Now, ang tanong, saan ho ba nanggagaling yung mga free radicals na yan? Ako, marami hong pinanggagalingan yan. Sandali ho ha, mali yata yung file na aking nabuksan. So, bubuksan lang ho natin yung ating pinaka-latest or updated na file. But nonetheless, as I've mentioned to you earlier, no, ito hong mga free radicals na to, hindi ho natin pwedeng sabihin na wala ho tayo niyan. Lagi ho tayong meron niyan, ano? So, yan ho ay namamahay sa ating katawan, at eventually, pagka yan ho ay dumami ng dumami, yan ang nagiging problema ng ating kalusugan. Okay? So, sandali lang po ha. At bubuksan ho natin itong latest file ho natin para mas updated ho yung ating tatalakayin ngayong gabi. Again, welcome ho sa mga kaka-join lang dyan. Ayan, especially sa ating mga guest. Kung kayo po ay first time, welcome. Thank you so much for joining us. And by the way, makikita nyo ho sa inyong screen, no? Meron ho tayo dyang Q&A box. Ayan, yung Q&A box, yan ho yung pwede ho kayong magtanong. Kung meron ho kayong mga katanungan tungkol ho sa tinatalakay ho natin ngayon, hopefully no masagot ho natin na bawat katanungan na ilalagay nyo dito sa ating Q&A box, and then later on kung meron ho kayong gustong i-share, meron ho kayong gustong ibahagi dito sa ating palatuntunan, parang radyo, no, parang TV. Pwede rin ho kayo, no? So we encourage yung participation din ho ninyo. Ayan, ito na ho yung ating mas magandang slide, okay? So sabi ko nga po sa inyo, no, yung free radicals, yan ho yung nagko-cause ng damage sa ating mga cells, sa ating mga DNA, at pag hindi ho natin na pangalagaan ng ating katawan, maaring ito ho ay makasira din sa ating mga organs at sa iba't ibang body systems ho natin. So ito hong ating katawan, ako, pasalamat ho tayo sa ating Panginoon kasi yan ho ay perpektong ginawa. No, meron ho yang panlaban sa iba't ibang klaseng mga sakit, meron din ho yang kakayanan na pagalingin yung sarili niya. Kaya lang, pag inaabuso ho natin yung ating katawan, syempre bumibigay din ho yan. Pag mahina ang ating resistensya, ayan na, dyan tayo nagsisimulang magkasakit. So ito hong mga free radicals na tinatawag nating unpaired or unstable electrons, okay, na makikita ho natin sa loob ng ating katawan, pagka ho yan ay ginambala niya yung ating mga healthy cells, unti-unti niyang sinisira yung properties ng ating mga cell. So ang pinakamaganda nga hong halimbawa niyan is yung mansanas. Kapag yan ho ay hinati nyo at ilagay nyo lang, ipatong nyo lang sa lamesa, wala kang gagawin, antayin mo lang, mga ilang oras lang makikita mo, nangingitim, nabubulok na yung mansanas na yan. Yan ho yung example ng tinatawag ho nating oxidation or yung oxidative stress. Ang manifestation ho nito is of course, para sa atin pag in-apply ho natin sa atin, para ho siyang alam niyo yun, mas madali ho kayong tumatanda. Of course, natural ho sa atin yung tumanda, pero ang sinasabi ho natin dito is yung pagtanda ng wala sa oras or yung tinatawag ho nating premature aging. Siyempre gusto natin yung kabaliktaran, di ba? Yung nare-reverse yung aging, di ba? Ayaw natin nung mas mabilis tayong tumatanda yung itsura. Gusto natin miski ikaw ay 60 years old na,
hindi ka pa mukhang senior, di ba? So, napapagkamalan ka pa rin. So, by the way, welcome po sa mga bumati dito sa ating call. Ayan, nakikita ko si Ma'am Leonie. Ayan, Ma'am Leonie, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Leonie. And of course, happy evening din sa iyo, Ma'am Emma Adbatkan. Ayan, thank you so much sa mga greetings ho ninyo, no? So tuloy ho natin yung ating talakayan. Now, saan ho ba nanggagaling itong mga free radicals? Nako, napakarami hong pinanggagalingan ito, no? Sabi ko nga, parte na ho ng ating buhay ito particularly, lalong-lalo na yung mga nagte-take ho ng mga medications, no? Sino ho ba dito ang nagme-maintenance na? Nako, especially if you're taking mga drugs, antibiotics, again, ito ho yung isa sa mga nag-e-enhance ng production, no, ng mga free radicals sa ating katawan, yung exposure sa cigarette smoke, yung stress. Nako, sino po ba dito ang hindi nai-stress? Yung stress yata parte na ng ating buhay, di ba? Lumabas ka lang ng bahay mo, naandyan na yung traffic, naandyan na yung pollution, naandyan na yung mainit, naandyan na yung pabago-bago ng panahon, naandyan pa yung mga tao na toxic. Ay, nako, ang hirap i-deal niyan. So, bawat yata pagkakataon hindi mo maiiwasang ma-stress ka, no? Lalong-lalo na pag dumating na yung due dates, nako. Pagka dumating yung due dates at wala ka pang pambayad, nako, lalo kang nai-stress sa boss, sa asawa, sa mga anak, nako, iba't ibang klaseng stress ang nararanasan ho natin sa ating buhay. But tinatawanan ho natin yung stress, but it is a serious matter. According nga po sa mga pag-aaral, around 70 to 80% ng mga sakit ho ngayon are stress-related. So iwasan ho nating ma-stress, no? Sabi nga ho sa Bible, yan ho yung ina-apply ko sa aking buhay. Sabi ho sa Biblia, sa salita ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Huwag daw ho nating problemahin yung kinabukasan. Sabi nga enough are today's worries, di ba? Sabi nga po ng ating Panginoon, no? So, yan daw po pala yung sikreto para mabawasan natin or maalis natin yung stress sa ating buhay. Huwag nyo na daw pong problemasin yung bukas. Ang problemahin nyo na muna yung ngayon. Although mahirap yun, ha? Pero kaya ho natin yan. Ayan. And of course, yung mga viruses and bacteria, electromagnetic forces, yan ho yung isa sa mga nakakalungkot ho ngayon. Ano? Ito ho yung mga EMFs na hindi ho natin nakikita. Imagine niyo yung mga Wi-Fi. Kahit saang sulok na yata ng mundo, meron hong Wi-Fi. Hindi ho natin nakikita yan, hindi natin nararamdaman, and yet, it causes damage, no, sa atin hong kalusugan. Household chemicals. Yun ho bang mga ginagamit nyong sabong pampaligo, yung mga shampoo, yung mga detergents na pinanghuhugas ho ng inyong pinggan. Tingnan nyo nga ho yung ingredients niyan. At pag sinuri nyo ho yung karamihan ng mga ingredients niyan, mapapansin nyo ho yan ho ay mga lason or mga toxin. Imagine niyo araw-araw nyong ginagamit yan, ine-expose ho natin yung sarili natin sa mga lason na yan, di ba? So ganyan na po yung takbo ng mundo ngayon. Hindi ho tayo nakakaligtas sa iba't ibang mga bagay na nakakasira sa ating kalusugan. Especially kung mahilig ka pa mag-inom, ayan, alcohol. Even excessive exercise pala yung sobrang ehersisyo, yung hindi mo pinapahinga yung katawan mo, yung molds, no, mga radiation. Nako, ito yung isa sa mga bagay na even mga bata, no, even yung mga 3 years old, 4 years old, 5 years old, kita mo may hawak ng mga cellphone. Nako, hindi mawalay sa kanilang mga cellphone. And again, it emits yung mga radiation. And yung pag nag-emit ho yan ng mga radiation, nako, lalo hong na-activate yung mga free radicals na yan sa ating katawan. So imagine niyo yon. Kung kayo ho ay na-expose sa iba't ibang mga bagay na to, the more that we are prone na magkaroon ng iba't ibang klaseng mga sakit because of the free radical activities inside our bodies. Not to mention yung pollution. Ito ho yung bagay na hindi talaga natin kayang iwasan. Unang-una, yung air pollution. Air pollution is hindi ka naman pwedeng hihinga, di ba? Araw-araw kailangan kumbaga nalalanghap po natin lahat ng mga masasamang usok, yung mga carbon monoxide na yan na nanggagaling sa mga sasakyan, not to mention yung water pollution. Kaya ho ngayon yung mga iniinom natin ngayon, mineral bottled water na, purified water. Kasi contaminated na ho yung mga sources ng ating tubig. And then yung food pollution na tinatawag. Isa na ho dyan yung mga processed foods. Sa panahon ho ngayon, hindi natin maiiwasan yan. Lalong-lalo na katulad ko, pag bumabiyahe ho ako, hindi naman pwedeng bit ko yung mga pagkain ko. Di ba? Minsan napipilitan tayong kumain kung saan-saan. Ang problema ho dyan sa mga kinakainan ho natin, hindi natin nakikita kung paano niluluto yan. Ano ba ho yung mga sangkap na nilalagay sa ating mga pagkain. Ikaw naman, sarap na sarap ka sa pagkain mo, yung pala nalagyan na ng sangkaterbang mga pampalasa na chemicals, mga preservatives, mga additives, flavorings, seasonings.
Lahat na ng mga synthetic chemicals na pwedeng ilagay sa pagkain mo na hindi design na ipasok sa loob ng katawan mo, unti-unti nating kinakain, no? Yung mga processed foods na yan, yung mga hotdog, longganisa, tocino, mga instant mami, instant noodles, mga junk foods, mga soft drinks. Ay nako. Yan pa naman yung paborito ng ating mga anak. Imagine that. 'Di ba? So, these are some of the things na realidad ho ng ating mundo ngayon. And then sa bilis ng takbo ng buhay, of course, yung kakulangan ho sa pahinga, kakulangan sa pagtulog. So imagine niyo all of these things nagko-compound ho yan sa ating katawan, and of course na-overwhelm din ho yung ating sistema. Ano nang nangyayari sa immune system natin? Naku, unti-unti niya hong sinisira, pinapahina yung ating naturalesa, yung ating resistensya. So itong mga contaminants na to or itong mga factors na to, yan ho yung sumisira, no? Yan ho yung kumbaga nagpo-produce ng free radicals sa ating katawan at unti-unti niyang sinisira yung mga cells, yung DNA ng ating kalusugan ng ating katawan. So over time, imagine niyo kung gano'n tayo katagal nabubuhay, gano'n na ho yung na-accumulate natin na mga bagay na yan. So kaya pagdating ng panahon, nako, bigla na lang lalabas may cancer, nako, may sakit sa puso, may diabetes at kung ano-ano pang mga malalalang sakit, no? Kasi yun nga tinatawag nating mga chronic illnesses eh. Pag sinabi ho nating chronic illnesses, ibig sabihin matagal, unti-unti, no? Na over a period of time and accumulate ho yan sa ating katawan. And this contributes to aging and a variety of degenerative diseases. Now, sabi mo, Rico, but bad news naman yung pinag-uusapan natin. No, we just want you to be aware of these things. Na itong mga bagay ho na ito, kung kaya natin i-minimize, kung kaya nating iwasan, iwasan ho natin. But most of the time, hindi ho natin naiiwasan yan kasi nagiging parte na ho ng ating buhay. But the good news is there is a solution. Napakasimple lang pala ng solusyon. Ito ho yung tinatawag nating tamang nutrisyon. Ayan, tamang nutrisyon, tamang pagkain. This is your gateway to better health. So it plays an important role, no, para malabanan ho natin yung mga free radicals, yung oxidative stress, yung premature aging, yung mga degenerative stress. Kailangan daw ho nating mag-consume ng mga pagkain na nakakatulong, nagpoprotekta sa atin hong mga cells, sa ating kalusugan. At isa na ho dyan yung tinatawag ho nating antioxidants. Yan kasi yung panlaban eh. By the term itself, oxidative stress, oxidation. Ang panlaban ho dyan is antioxidant. So kumbaga anti-panlaban ho sa oxidation. So yun ho yung nagre-reduce ng tinatawag ho nating impact that is being caused by free radicals and oxidative stress. Kaya ho yung mga experts, yung mga doctors, scientists, nutritionists, they will prescribe you a diet which is high in fruits, nuts, and vegetables kasi yan ho yung pinagkukuhanan ho natin ng mga antioxidants. And these plant nutrients, no, meron ho tayong ibabahagi sa inyong bagong konsepto or bagong substance known as lignans. At ito hong mga lignans na ito napakahalaga pala nito pagdating ho sa ating kalusugan. Lignans, narinig nyo na ho ba yan? Have you heard about lignans? Ako excited ako ibahagi yan kasi nung natutunan ko ho ito, sabi ko, meron pala tayong napakagaling at napakabisa, napakalakas na solusyon para maproteksyonan yung ating kalusugan. So yan ho yung ginagawa ng lignans, no? It slows down yung aging, it slows down yung oxidation. Lignans is actually a type of plant antioxidants na ang ginagawa ho niya is pinoproteksyonan niya yung ating mga healthy cells para hindi siya madaling masira. So katulad ho nung mansana, subukan nyo ho yan sa inyong mga tahanan. Kumuha ho kayo ng isang antioxidant na product or anything na may antioxidant, ipahid nyo ho yan dun sa kalahating mansanas, mapapansin nyo, yung kalahating mansanas, hindi ko kaagad nangingitim yan, hindi ko agad nabubulok yan. Yan ho yung protection na binibigyan ho ng antioxidants. Okay? So somehow, katulad nga dun sa sinabi sa call natin kanina, yung mga unpaired electrons, ibig sabihin yung mga free radicals, sila ho yung may missing electron, may kakulangan sa electron. Okay? Kaya unstable siya. Okay? Unpaired siya. So ito hong ginagawa ng mga lignans or antioxidants, they even lend an electron para mas stabilize ho yung mga free radicals na yan, maging healthy cells ulit sila. Okay? So, ganun lang pala kasimple yun, no? But anyway, buti, naintindihan ko yung paliwanag kanina ni Mr. David O, yung ating scientist, no? So, lignans are actually has the capacity, no, to reduce yung damage na kinokos ng mga free radicals. At syempre, kapag na-address ho natin yung mga free radicals na yan, nagkakaroon din ho tayo ng protection laban sa mga iba't ibang mga health concerns. And today, meron pa ho isang magandang impormasyon, ano, yung lignans na nanggagaling particularly coming from wood extracts.
Kasi kadalasan ng mga antioxidants ang gagaling sa mga pagkaing halaman, prutas, gulay, yung mga dahon. But this is the first time na narinig ko po na meron palang lignans na nanggagaling ho lalong-lalo na sa mga puno. Sad to say, yung mga puno, hindi naman natin kinakain yan, di ba? So, paano bibigyan natin ng solusyon yan? And not only that, no, hindi lang siya very powerful antioxidant, they also have antimicrobial and anti-inflammatory properties. So, yung antimicrobial, yan ho yung lumalaban sa mga bacteria, viruses, microbes, pathogens, yung mga viruses, no? So, kung meron ho kayong antimicrobial, ibig sabihin may panlaban ho kayo dyan sa mga viruses and bacteria na yan. Pag sinabi naman nating anti-inflammatory, yan naman ho yung lumalaban naman sa chronic inflammation. Yung chronic inflammation, yan ho yung isa sa mga sanhi, no, kung bakit ho tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng malalalang sakit or yung tinatawag ho nating mga nakamamatay na sakit tulad ng stroke, hypertension, cancer, diabetes, cancer, no, yung mga bagay ho niya, mga heart attack, sakit sa puso. Okay? So, kapag ikaw ay may anti-inflammatory, kaya ho nating masolusyonan or maiwasan, no, yung pagkakaroon ng mga sakit ho sa puso, no, lalong-lalo na yung sakit sa puso. So lignans are very powerful antioxidants to reduce the impact of oxidation, which can cause the signs of aging. Now, there are many different types of lignans, of course, as I mentioned, no, galing ho sa prutas, galing ho sa mga vegetables, drinks, oil, seeds, and nuts. So dapat nga ho, na, sabi nga ng ating mga lolo't lola, kumain daw tayo ng gulay para humaba ang buhay. Aba, hindi naman ho scientist yung ating mga lolo't lola. Bakit kaya nila alam yan? Ayan, di ba? So, ayan ho yung iba't ibang mga sources. Fruits, vegetables, drinks, oil, seeds, and nuts. Now, lignans, particularly na nanggagaling ho sa Norwegian spruce tree. Ayan, bago ho yan, ha? Norwegian spruce tree. So, ito ho Norwegian spruce tree, ayan, katulad ng nasa picture ho, para ho siyang Christmas tree, para siyang pine tree. And this particular tree na pinagkukuhanan ho natin ng ingredient dito sa ating produkto, it grows in northern Finland. It contains the most potent and strongest lignans in the world. Ito daw ho yung may pinakamabisa at pinakamalakas na uri ng lignans sa buong mundo. Okay? Kaya mapapansin nyo ho, itong Norwegian spruce tree, ito ho ay tumatagal ng libo-libong taon. Okay? At ang lignans na nakukuha ho natin dyan sa Norwegian spruce tree, ang tawag ho dyan is yung 7-hydroxymateresinol or 7-HMR lignans. Tandaan nyo ho yan, ha? 7-HMR lignans kasi base ho sa mga pag-aaral, etong 7-HMR lignans ay napakarami palang benepisyo pagdating sa atin hong kalusugan. So let's talk about the Norwegian spruce tree, which is considered to be the superstar of all trees dahil unang-una, it can live hundreds or even thousands of years. So ngayon ko nakita dito na meron palang puno na tumatagal ng 9,550 years old. So imaginein mo, halos 10,000 taon. Grabe, no? 10,000 taon. Ilang henerasyon nyo na, ilang ninuno na yung dumaan dyan sa inyo, no? Buhay pa rin, nakatayo pa rin yung puno na yan. And the reason for that is this tree is considered to be a disease-free tree. Ito daw po yung puno na hindi nagkakasakit. It can withstand oxidative stress. Ayun pala yung sekreto. Okay? Kaya niyang labanan or kaya niyang proteksyonan yung sarili niya from oxidation or oxidative stress. Kaya mapapansin niyo ho dito sa picture, lalong-lalo na dyan sa northern Finland, napaka-drastic, no? Napaka-extreme ho ng temperature dyan. Umaabot pa ho yan ng negative 40 degrees. Subukan yung lumabas sa sa kalye pag negative 40 degrees. Nako, din sa mga mountains ho yan, northern Finland. Kitang-kita nyo, yelong-yelo na ho yung puno, and yet, eto lang ho yung puno na green pa rin yung dahon. Yung ibang mga puno naglagas na kasi winter, naglalagas na bago mag-winter, di ba? So ito, matibay, mas matatag, mahaba ang buhay. Imagine niyo almost 10,000 years old, and it can deal with invasive threats, no, from microbes and insect. Kaya ho ganun katagal ang buhay niya. And evolution over time has provided these trees with very efficient chemical defense and preservation mechanisms. Saan ang gagaling? Sa lignans. Yun pala yung kanyang sikreto.
O ngayon hindi na sikreto ha. Ngayon alam na rin natin ano ba yung dahilan bakit itong puno na to matibay, matatag, mahaba ang buhay. Because of this defense and preservation mechanisms na nanggagaling ho sa lignans. Okay? So, yan ho yung maganda. Yan ho yung pinagkukuha na natin ng ating ingredient, no, na ating product known as the Fountain of Life. So, first time ho na narinig ko ho na yung antioxidant is nanggaling sa puno. So, ngayon masusolusyonan na ho natin yung tanong na nakatikim ka na ba ng puno? Ayan. Ngayon may paraan na ho tayo that the same ingredient, the same property na nagpapatibay, nagpapatatag, nagpapahaba ng buhay dito ho sa puno na yan, pwede na ho nating ma-utilize sa atin hong katawan, sa atin hong kalusugan. Aren't you glad about it? Ako natuwa ho ako nung nakita ko itong Norwegian spruce tree na yan at saka yung Fountain of Life po na yan. Okay? Now let's proceed, no? Ano ho ba itong Fountain of Life? It's a simple solution. You know, I love this product kasi unang-una napakaliit lang ho niya, no? Kayang-kaya mo ilagay. Ako, natutuwa ako pag nagpunta ako sa iba't ibang lugar, no? Kagagaling lang natin sa Lawag and then prior to that, galing ho tayo sa Thailand, galing ho tayo sa Laos, galing ho tayo sa Davao, galing ho tayo sa Bataan, Pampanga. Bit ko ho ito. Hindi ko ho inihiwalay sa akin to kasi ito ho yung nagbibigay din sa akin ng protection eh. So ito hong ating Fountain of Life, napaka-bulsable, okay? Pero maganda ho dito, it is nature's most powerful lignan source providing a strong antioxidant supply to protect us from the damaging effects of free radicals. At pag tiningnan ho natin yung lignans concentration, no, or yung antioxidant concentration, yung amount of antioxidants sa 10 patak lang ng ating Fountain of Life at ikinumpare ho natin ito sa mga prutas at gulay, mapapansin ho natin na napakataas ng concentration ng lignans, no? I-compare ho natin let's say sa lettuce. So para nyo ho natin matumbasan yung antioxidants or lignans sa 10 patak lang ho ng ating Fountain of Life. By the way, yung 10 patak, ang ganda nitong picture na to kasi more or less, ito hong a third, no? Or 1/4 nitong ating dropper, yan ho yung equivalent sa 10 drops. Okay? So yung 10 drops ho na yan, na nilalagay ho natin sa ilalim ng dila. Pakita ko ho sa inyo kung paano ko ho tinitake to. Okay? So kuha lang ho kayo ng 1/3 lang ho. Yan ho yung at least, no, yung 10 drops ho nitong ating Fountain of Life. Pero ako dinadamihan ko kasi eh. Ayan. And then ang ginagawa ho natin diyan is ipinapatak lang ho natin sa ilalim ng dila. Just like that. Okay, sa ilalim ho ng dila. Ayan, okay? So lasang-lasa mo talaga yung alam mo yung concentration, yung pagiging galing niya sa puno, no? Kasi yung puno, yun yung source ng mga prutas, yun yung source ng mga dahon. Kaya nga ho pag tiningnan ho natin dito, yung concentration ng 10 patak na nilagay ko, kailangan nyo ho, para matumbasan nyo natin yung lignans na yan sa 10 patak, kailangan ho natin mag-consume ng 510 cups. Imagine niyo 510 cups of lettuce. Subukan nyo ho kayong kumain itong 510 cups of lettuce, hindi ko lang alam kung ano mangyayari sa inyo. Okay. Pag sa onions, nako mahal pa rin yata sibuyas ngayon, ano? 150 cups ho yung katumbas nung ginawa ko lang ngayon, ha? Yung ginawa ko lang ngayon, wala pang 3 seconds. And yet, the same amount na makukuha ho natin sa 150 cups of onions, yun ho yung tinake ho natin na napakabilis lang, napakasimpleng paraan para makuha ho natin yung napakataas na level of antioxidants or lignans. As a matter of fact, no, wala lang dito sa slide ho natin, ang concentration ho ng lignans ng Fountain of Life is more than 5,166 milligrams of lignans. Ganyan ho kataas. Para na rin ho kayong uminom ng 50 cups of green tea or kumain ng 1,800 cups of apple. So dito ko ho nakita yung value or halaga nitong ating produkto. Kasi sabi ko nga noon, sabi ko pare-pareho lang naman yung mga product na yan. Iba-iba lang ng ingredient. Until I saw this product, sabi ko unang-una, imaginein mo 1,800 cups of apples, ang katumbas is yung 10 patak lang ng ating Fountain of Life. Magkano yung 1,800 cups of apple? Sige nga, kung 20 pesos ang isang cup, 1,800 cups is 36,000 pesos. And we're not even comparing it to the whole bottle. Sa 10 patak lang ho natin siya kino-compare. Sabi ko napakayaman itong ating 10 patak na to. Grabe. So ang dami pa ho niya, no? 50 cups of strawberries, ay nako. So dito ko nakita that this contains the highest source of antioxidant that is available in the market right now. So imagine the level of protection, the level of nourishment na ibinibigay ho niya sa ating katawan. Okay, so ano daw ho yung benefits, no, ng pagkain ng mga pagkain na mayaman at masustansya sa lignans? Ito base ho ito sa mga pag-aaral, ha, hindi ho ito gawa-gawa lang. 30 years of studies have shown in Finland
na yung mga tao na kumakain ng mga pagkain na mayaman at masustansya sa lignans, they experience 30% less chance of having cancer. Of course, no, maraming iba't ibang klaseng cancer. But of course, ano na ho yan? Kumbaga, bracket na ho yan, no? 30% less chance. Kung gusto ho nating maiwasan, nako wag ho tayo dadating yung ang pagsisisi ay nasa huli. 'Di ba? I wish, nako sana hindi ko ginawa yon, sana pinoproteksyonan ko. Ngayon pa lang ho, nagkakaroon ho tayo ng kaalaman kung paano natin maiiwasan itong mga bagay na to. Okay? So wag ho tayong matigas ang ulo. Nako, yan ho yung mahirap minsan eh. Katulad ko, ayan. Buti na lang napakadali lang gamitin ito. Kung mahirap siguro to baka hindi ko rin nagagawa yan, no? And then 30% less chance of having heart disease. Imagine that, no? It reduces cholesterol level. It lowers yung PSA or yung prostate cancer indicator. So ang dami ho niyang health benefits, no? As we go along, makikita niyo ho yung isang ingredient na yan, napakarami palang benepisyo niyan sa ating kalusugan. So unang-una, yung heart health ho natin. Ano ho bang ginagawa ho ninyo para maproteksyonan ho natin, maiwasan ho natin yung mga cardiovascular diseases? Kaya ito ho yung mga sakit na walang sintomas eh. 'Di ba? Yan ho yung nakakatakot ngayon, yung atake sa puso. Hindi mo alam kung kailan tatama yan. Hindi ho ibig sabihin ngayon na wala kayong nararamdaman malusog na ho kayo. Dati pwede pa nating sabihin 'yon, pero sa panahon ho ngayon, ilan ho yung naririnig natin na mga athletes, minsan nga Ironman pa nga inaatake 'di ba? Naatake sa puso. So today's situation is iba na ho no sa panahon ho noon. Okay? Napakarami na hong mga other factors that contribute to sicknesses and illnesses. And imagine, sabi ho sa pag-aaral, again, base ho sa research ho ito, taking antioxidant-rich diet, it lowers the risk of heart disease by 65%. 65%. 65%. Okay? Hindi mo ba ibibigay yan sa mga mahal mo sa buhay? Wag na nga sa iyo di ba? Minsan tayo, okay lang ako. Sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, di ba? If you know something na pwede hong makatulong sa ating cardiovascular health, lowers the risk of heart disease by 65%. Wouldn't you take it? Okay? Also, it protects your DNA. Okay? Lalong-lalo na, ito ho kasi nagiging problema minsan kaya tayo nagkakaroon ng cancer is because yung mga free radicals, pag dinamage na ho yung mga DNA ng ating mga healthy cells, nagre-reproduce ho uncontrollably. So, dumadami ho yan. Kaya yung tinatawag nating metastasize, di ba? It can form mga cancerous tumors. So, right from the beginning, ginagawa ho ng antioxidants is ninyo-neutralize niya na yung mga free radicals, para hindi na siya mag-propagate, hindi na siya kumalat, hindi na siya dumami, hindi na siya mag-multiply, hindi na siya mag-form ng cancerous tumors. So the active compounds found in plants suppresses the growth of tumors. So hinahadlangan niya yung paglago or pagdami ng mga tumors by removing and demobilizing yung mga free radicals na yan. Okay? So ang dami palang benefits ano. And also, based on research, the lignant SDG was shown to prevent the development of diabetes by 75%. Of course, ito ho yung sinasabi natin na problema ng maraming mga tao, diabetes. Sabi nila, pag nagka-diabetes, talagang magiging iba na yung takbo ng buhay mo. Para ho daw maiwasan natin, imagine niyo 75%. Prevent the development of diabetes by 75%. Ikaw, bahala ka, di ba? Basta ako, pag tinetake ko to, alam ko yun, na 65% na mabawasan yung risk ko ng pagkakaroon ng sakit sa puso, 75% na babawasan yung risk ko ng pagkakaroon ng diabetes. How amazing is that? Okay? Defend against dementia. Okay, patients with devastating cognitive conditions show evidence of brain cells damaged by free radicals. And free radicals seems to be the cause of clumps of proteins in the brain called amyloids that are characteristic of Alzheimer's disease. So again, kung gusto ho nating maiwasan yung pagkakaroon ng Alzheimer, ng dementia, ng mga problema ho sa mental health, napakaganda pala nitong mga lignans na to. Lignans can help particularly sa improvement ng ating hair health. Okay? So marami na rin ho tayong mga testimonials diyan. Nako, nabuhayan tuloy ng pag-asa yung mga kababayan natin dito na tawag natin diyan Alan, si Alan ng buhok. Ayan. Ngayon nako, may solusyon. Marami na rin ho tayong testimonials diyan. Yung iba, aside from taking it internally, ginagawa ho nila diyan is pinapahid ho nila sa kanilang hair health, sa kanilang scalp, ayan, okay? And then, sa mga kalalakihan naman, nakakatulong ho ito sa prostate health, okay? It lowers UTI, yung mga discomfort, minsan kasi pag may prostate problem ka,
eh syempre hirap ka umihi, yung iba naman ihi ng ihi, hindi na makontrol yung pag-ihi. So ayan, nasabi ho dito, it can help alleviate the symptoms of benign prostate issues that can cause yung mga discomfort and voiding difficulties. And then liver health, nako, isa ho ito sa dapat nating pagtuunan ng pansin kasi yung atin hong liver, imagine niyo kung ilang taon na kayo ngayon. Gano'n na ba yung kadami yung tinake nyo ng mga pagkain na nakakasama sa ating kalusugan, mga chemicals, mga toxins. Ay, nako, yung mga nakalagay dyan sa ating mga processed foods. Eh, yan ho yung filtering system ng ating katawan eh, di ba? So kung imagine yung pansala, di ba? Sa dami na mga nila kinakain nyo dyan, naipon yan, nagki-cleanse. Eh, syempre, pagka ho naabuso natin yung ating atay, lalong-lalo na yung mga fats na yan, ano? So ito ho yung itsura ng healthy liver and then over a period of time, nagiging fatty liver na ho siya. Ang tawag nga ho natin dyan, silent killer. It's a growing burden to our healthcare system. Imagine niyo sa Canada, ha? Sa Canada, more than 25% over the age of 80 have this condition, which is known to be NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. So ito hong fatty liver disease na yan, it can cause an inflammatory response and it can potentially lead to cancer. So yan daw ho pala yung isa sa mga pwedeng pagsimulan ng cancer. Okay? Now, the good news. Lagi may bad news pero may good news laging katapat yan. In 2018, base na naman po sa isang study na ginawa ni Bia Soto, okay, that indicated, remember the 7-HMR lignans? Yung nagte-take daw ho ng 7-HMR lignans addressed the fatty deposits on the liver in high-fat diets. Wow, grabe, no? Napag-usapan na natin kanina yung cardiovascular health, cancer, dementia, tapos ngayon naman eto sa fatty liver naman. Ang dami pala talagang health benefits ng pagte-take ng lignans. Kaya ngayon pa lang, no, maging ma-instill na ho sa ating kaisipan na yung pagte-take ho ng lignans, napakaraming benepisyo sa ating kalusugan. And even yung may mga ano diyan, ha, yung may mga excess fats, ayan. Yung mga belly fats, buti na lang sa akin lumiit na, ha. So visceral fat or belly fat is significant. It's a potential health hazard, no, that one must not ignore because this can lead to diabetes, fatty liver disease, heart disease, high cholesterol, breast cancer, and even pancreatitis. And every time I mention this pancreatitis, talagang hindi ko maalis sa aking isipan si Steve Jobs. Grabe si Steve Jobs, no, yung founder ng Apple, no, yung ating mga iPhone. Eh imagine niyo gaano ho ba kayaman 'yon. Pero hindi ho siya nasolusyonan. Yung pera niya is hindi ho natulungan yung kanyang kalusugan. So ganyan ho kahalaga yung ating kalusugan. Pagka ho isang bagay ay bumigay at wala nang solusyon, ay talagang mahihirapan ho tayo dyan. Kaya bago pa man mangyari yan, gumawa na ho na tayo ng aksyon. Buti na lang, no, base ho again sa pag-aaral, research shows adding 7-HMR lignans, the lignans in Fountain of Life, to the diet of subjects na meron hong belly fat, it lowered the visceral fat and increased fat metabolism. Okay, so in essence, parang tinutunaw niya, no, yung mga taba-taba natin, yung mga fats na yan na nakikita sa loob ng ating katawan. Aba, ganyan din pala yung ginagawa ng mga lignans na yan, ano? So, and that's the reason why nagiging byproduct ho sa kanya yung weight loss. Okay? Nako, excited ho dito yung mga gustong magpa-sexy, magpabawas ng timbang. Although this is not a weight loss product, ha. Kumbaga, ang kagandahan ho nito is kapag ang ating katawan maayos na gumagana, eh syempre dinadala niya ho tayo dun sa ating ideal weight. So hindi ho ibig sabihin na pag nag-take ho kayo ng Fountain of Life at payat ka, eh lalo kang mamamayat. No, kung ano ho yung kailangan ng ating katawan, yun ho yung gagawin niya, 'di ba? Kailangan lang pakainin natin ng lignans, antioxidants. And ito ho yung nangyari do sa isang study na ginawa ng British Journal na meron ho mga high fat mga obese patients. Ayan, yung mga obese patients, yung mga overweight, no? Pinatake ho sila ng Fountain of Life 30 to 50 drops daily, 30 to 50 drops daily over a period of 60 days. Imagine niyo ha, 60 days lang ho yung study na kinonduct dito. At yung mga obese patients, over a 60-day period, they experience unang-una, less fatty liver deposits. Okay, so bumabaho yung kanilang fatty liver. And then at the same time, yung kanilang blood cholesterol drop significantly. So lalong-lalo na syempre may mga matataas na cholesterol level. And then there was a decrease in insulin secretion and insulin resistance. Okay, lalong-lalo na sa mga diabetic patients. In 30 days, no, hindi ito 60 days, 30 days naman, the body weight began to diminish until the end of the study. Imagine, ha?
So ay nako, natutuwa ako dito yung mga gustong pa-sexy, ayan. Okay, so yan ho yung buod nitong study na ginawa ng British Journal. So again, proven ho ito ha, hindi ho ito sabi-sabi lang, hype-hype lang. Ito ho ay base sa mga study na ginawa sa mga aktual na mga tao. Okay? Ano pang mga benefits ng lignans? Particularly ho sa mga kalalakihan, it supports prostate health, it promotes heart health, benefit the appearance of hair, and it also promotes sexual health. Ayan, ako may mga testimonials din ho tayo dito na nag-improve daw yung kanilang sexual health. Ayan. So, of course, mga mature naman ho tayo dito. Alam naman ho natin na yung sexual health ay napakahalaga ho niyan pagdating ho sa mga relasyon, lalong-lalo sa mga mag-asawa, di ba? Lalong-lalo na pag umiidad ho kayo. Kasi yung pagtawag ho natin niya, erectile dysfunction, ang pinagmumulan ho niyan is yung hindi ho magandang blood circulation eh. Kapag ka ho hindi maayos yung blood circulation mo, of course, walang dumadaloy na dugo dun sa dun sa mga kalalakihan, okay? So ang ginagawa ho again nitong ating Fountain of Life, because it has anti-inflammatory properties, is piniprevent niya ho yung mga inflammation ng ating katawan, kaya mas nag-i-improve ho yung ating blood circulation. At kapag mas maganda ho yung blood circulation, ibig sabihin mas maganda yung nagiging performance ho natin. Ayan. So ang dami na, actually marami na ako naririnig ng mga ganyang testimonials, ano? And then pagdating naman ho sa women's health, isa sa mga ginagawa ho niya is binabalanse niya yung mga hormones, kasi karaniwan ho diyan, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Alam niyo ho ba na meron akong alam na merong isang obese na babae. Ayan, obese, pag sinabing obese eh talagang napakatabaho eh, halos hindi na siya makatayo eh. Pero ang problema ho niya is hindi yung walang control sa pagkain, kundi hormonal imbalance. Miski kaunti, kaurampot lang ho yung kinakain niya, mabilis pa rin ho siyang lumalaki. Because of what? Hormonal imbalance. Okay? So the conversion of plant lignans to mammalian lignans in the body help what? Balance your hormones, especially estrogen in women. Okay? So eventually, pag na-address ho yan, maaring of course mag-lose kayo ng weight, dalhin ho kayo sa inyong ideal body weight. And more than that, no other benefits is support breast health, benefit colon health, benefit the appearance of hair, support healthy body weight, reduce hot flashes, provide anti-inflammatory support, promotes heart health, support healthy glucose metabolism. So grabe, no? Ang daming health benefits ang pwede ho nating makuha from taking a high performance antioxidants such as lignans. And of course, mental health. Nako, napakahalaga ho nito, mental health. Eh sabi nga ho nila kaya daw ho maraming galit ngayon sa mundo. Dahil hindi lang dahil sa mainit lang yung ulo nila, kundi dahil sa kulang sa nutrisyon, tamang nutrisyon, okay? So marami na akong pag-aaral na ganyan, ano? Sabi nga pagka kulang ka sa nutrisyon, chances are nagkakaroon ka ng mga mental deficiencies. Okay, meron kang mental lapses or mental problems. Yan yung nagiging problema niya pag kulang ho tayo sa nutrisyon. And even no, mga depression, mga anxiety, may mga testimonials ho tayo na narinig na dito na nung nag-take ho sila ng Fountain of Life, even yung drug addiction, ha? Nakakatuwa, no? May testimonial ho tayo dito na for more than 10 years, addictive na ho sa mga, of course, pinagbabawal na mga substances. Halos patapo na daw yung kanyang buhay. Ay nako, pati ho yung kanyang asawa nag-aalala na kung anong gagawin. Pero nung nag-take ho ng Fountain of Life, ang sabi ho nung taga UK na yon, ano, sabi niya, it literally saved my life. Dahil ho, itong ating Fountain of Life, ito, katulad nito ha, paliwanag ho natin, bakit ho ba nagiging ganun ang epekto niya sa ating mental health? Because ang problema ho, again, is the chronic inflammation, which seems to affect yung ating blood-brain barrier, and it opens the door, no, for some materials to set off an immune response which leads to neuropsychiatric issues. Ayun pala yun. Kapag ka pala merong chronic inflammation na apektuhan yung ating blood-brain barrier, at maaring ito yung nagiging sanhi ng problema ho natin sa mga neuropsychiatric issues. Although more research is needed, chronic inflammation is the gateway to many disease states. Nabanggit na ho natin yan kanina. Kasama na din ho yung mental health. Kung ang mental health ay naapektuhan because of this chronic inflammation, well, definitely a powerful anti-inflammatory like the Fountain of Life will mitigate the chances for the onset of depression and other mental health issues. Wow. Wow, wow, wow. Okay?
So again, no, very serious matter ho itong mental health issues na yan, especially sa panahon ho ngayon, sa dami ng problema ng mundo, marami din hong naapektuhan na magkaroon ng magandang kaisipan. Ano? So ito ho, pwede ho nating i-share, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, sa dami na ng pressure, sa dami na ng, alam mo, social media kasi, ang daming binibigay na problema niyan di ba? So yan ho, no? So I can go on and on and on sa mga benefits ho ng ating mga lignans, sa mga antioxidants na yan. But nonetheless, no, ang mensahe lang ho natin dito sa ating call is mabigyan ho kayo ng kaalaman ano ba yung sumisira sa ating kalusugan, ano ba yung epekto ng free radicals, oxidative stress, bakit tayo nagkakasakit, and of course, napakahalaga ho dyan is yung solusyon, proper nutrition. Proper nutrition, pwede pala natin gawin yan simulan ngayon na. No? Hindi naman natin maiwasan yung mga pagkain na ayaw natin, okay? Na gusto natin pero bawal sa atin. At least no, mag-take ho tayo na something na pwedeng maproteksyonan yung ating cells, yung ating kalusugan. Okay? So ang message ho natin ngayon, sabi ko natin, health is wealth. Kailangan ho ma-realize natin na ang ating kalusugan iisa lang 'yan. Katawan ho natin iisa lang 'yan. Hindi ho pwedeng pag nagkasakit ka sa puso, pupunta ka sa auto supply or sa ospital, sabi mo pabili nga ho ng puso. We only have one body. Pangalagaan ho natin yan. Kasi pag hindi ho natin pinangalagaan yan, it might be too late. Mas magastos ho. Magkano ngayon ang bypass operation, bypass surgery? Okay? From half million to 1 million or even more. Lalo ho tayong magkakasakit kapag napakinggan natin yung mga yung mga gastos na yan, di ba? So ngayon pa lang, we have the power to decide na pangangalagaan ko yung aking kalusugan para pagdating ng panahon, mas mahaba kong makakasama yung mga mahal ko sa buhay, mas magagampanan ko, magagawa ko yung gusto ko pang marating sa aking buhay. You know, little changes na pwede ho natin gawin araw-araw over a period of time can make a lot of difference. Okay? Kaya nga ho itong lignans na ito, ini-encourage ho namin kayo. Just 10 drops a day. 10 drops a day. Wala pa hong 3 seconds na gagawin nyo ho yan. Napakadami hong health benefits na pwede nating maiwasan yung mga sakit-sakit na yan. Mabigyan ho natin ng magandang proteksyon, nourishment yung ating mga cells, yung ating kalusugan. Huwag ho nating antayin at magkasakit muna tayo bago tayo gumawa ng aksyon. Ngayon, gumawa na tayo ng aksyon para pagdating ng panahon may enjoy ho natin yung desisyon na ginawa ho natin simula ngayon. Okay? So, samahan nyo ng exercise. Of course, mahalaga ho yan. Kailangan mailabas ho natin yung mga toxins. Kailangan, of course, gumana no, yung sistema ng ating katawan. Hindi yung nakahiga ka lang na ganyan. Tapos, nanonood ka lang ng TV maghapon. Ako, mahirap ho yan. Yan ho yung tinatawag nating sedentary lifestyle na, again, pinagmumulan ho ng iba't ibang klaseng mga sakit. Okay? So, kailangan lang ho baguhin natin yung ating kaisipan when it comes to approach in our health. Of course, napakahalaga ho niyan. Hanap po kayo ng motivation ninyo. Tingnan nyo ho yung mga anak ninyo kung maliliit pa ho yan. Pangarapin nyo ho na pagdating ho ng panahon, makita nyo silang gumraduate, makita nyo silang magkaroon ng magandang buhay. No? Hindi yung nag-aalala ka ngayon, paano na kaya sila pagka nawala ka na, di ba? Masolusyonan mo yan kung gagawa ka ng action ngayon, di ba? So make a change in your diet no with foods that add value to your system, make your lignant rich and enjoy its many benefits. Okay? So yan po muna no yung atin pong napaka-simple yet very powerful na solution when it comes to our health. Take lignans no. Actually sa lignans ho natin kailangan daw ho natin at least mga 50 milligrams of lignans Okay, araw-araw. Pag araw-araw, bakit araw-araw? Kasi araw-araw ho tayo na-expose sa free radicals. Araw-araw ho tayo na-expose sa mga toxins, di ba? Araw-araw ho na-stress yung ating katawan. So araw-araw din natin kailangan ng nourishment and protection. Kaya ho yung sinasabi dito, pwede kayo magsimula sa 10 drops a day, okay, up to 40 drops. So depende ho yan. Wala hong overdose yung ating product. We put it underneath the tongue. Ang maganda ho kasi underneath the tongue is it bypasses digestion. Ibig sabihin ho niyan, hindi na dumadaan sa digestive system, depende pa sa panunaw, minsan 24 hours pa bago ma-absorb ng katawan mo, hindi ho ganon. Dito ho, underneath the tongue, meron hong lymphatic nerves dyan, and then it goes through, papunta na ho yan sa ating bloodstream in less than an hour, it goes through your bloodstream, pag pumunta na ho yan sa ating bloodstream, mas mabilis hong kumakalat sa ating buong katawan. Okay, kaya nga ho dito may mga testimonials na ang bibilis.
talaga magugulat ka. Ako, first time ko lang ho nakakita. First presentation na inattendan ko, pagkapatak ko, wala pang 10 minuto, meron ka agad nag-share ng kanilang mga benefits. Sabi ko, iba talaga tong product na to. Dahil nga unang-una, madaling i-absorb, mabilis pumupunta sa ating bloodstream. Pangalawa, napakataas na level of antioxidants. Okay? It has the highest quality source of antioxidants and napakasimpleng gamitin. Okay? And again, pwede nyo hong gamitin siya topically, no? Pwede nyo hong ipahid yan, especially if you have mga inflammation, muscle pains. Ako, ilang beses ko na ho nakita yan. No, aside from taking it sublingually, pwede nyo hong ilagay, no? I-apply sa inyong mga skin. Kung ano man yung mga nagiging sore dyan, yung mga namamaga or anything, no? Pwede nyo hong masamasahihin yan para ma-absorb diretso ho sa inyong mga body parts. Ayan. So, ang dami ho, no? When you take it internally, it defends against dementia, it boosts your immune system, protects heart health, protects prostate health, decrease colon canceries, control diabetes complications, and it also acts as anti-inflammatory, especially if you have mga joint pains or arthritis, improves your hair health, nakatulong din ho siya sa skincare, ayan, sunburns and blemishes, gum inflammation, even deodorant, no? Dahil meron siyang antimicrobial properties, ang dami, hemorrhoids, nail fungus, and cuticles. So, imagine, just a simple regimen, 10 drops a day, 10 drops a day, 10 drops a day, 10 drops a day over a period of time. Ang dami ho nating mga bagay na pwedeng masolusyonan sa ating kalusugan. Okay? So, dyan na po muna tayo magtatapos. Actually, marami pa tayo iba't ibang mga products. No? Pag pumunta po kayo sa aming online shop, sa aming e-mall, meron pa tayong pampa-beauty, meron pa tayong skincare protection, yung microsilver protection, meron pa tayong mga personal care. So, ito, nililigtas ho natin yung mga kababayan ho natin, yung mga tao, no? Ito ho, all natural, ibig sabihin, all natural, wala ho mga harmful ingredients, no toxic elements na pwedeng makasira sa ating kalusugan. Okay? So, dyan na ho muna tayo magtatapos at kung meron ho ditong gustong magtanong, pwede ho kayong magtanong, especially sa mga bago ho nating mga panauhin dito sa ating call. Ha? By the way, this is a Taglish version. Kaya ang lalalim ng Tagalog. No? So, ayan ha, batiin lang ho natin yung ating mga guests and participants dito sa ating call kay Adrielea. Ayan. Naku, magandang gabi po sa inyo. Thank you so much for joining us. Kay Antonio Alcaraz. Ayan, marami ho tayong mga newcomers dito sa ating call. Kay EJ. Ayan, hello po EJ. Kay Emma Ambatkan. Kay Sir Francis. Ayan. Kay Ma'am Irene. Ayan, si Miss Imelda. Kay Ma'am Janet Hilario, ayan. And of course, kay Ma'am Jocelyn Aquino, magandang gabi po. All the way from Davao City. Kay Lavin Basilio, ayan. Hello po sa inyo. Kay Doc Lea. Oy, hello Doc Lea. Alam mo, Doc Lea, dapat ikaw ang nagtatalakay dito eh. Naku, marami kaming matututunan sa iyo, sigurado yan. Kay Ma'am Lee Valle. Ayan. Hello po, Ma'am Lee Valle all the way from Bataan. Aba, maraming mga taga-Bataan dito. Ha? Kasama niya siguro to si Ma'am Luz Paulo. Ayan. Hello po, Ma'am Luz. Kay Ma'am Leonie Mabalot. Ayan. And of course, kay Ma'am Lori all the way from Pampanga. Si Ma'am Leonie yata nasa Baguio ngayon eh. Ayan. Kay Marisa Son. Hello po, Ma'am Marisa. Nice to see you again. Hoy, si Ma'am Marivic, Santo Domingo. Nako, nice to see you here, Ma'am Marivic. Kay Ma'am Norma Lalunyo. Nako, by the way, naandyan ho tayo sa Bataan this coming Thursday, ha? Ayan, excited ho tayo. May meeting ho kasi kami ng mga partners natin dyan sa Bataan. And of course, i-update ho natin sila, no? Marami ho tayo mga bagong programa. At mag-planning na rin kami kasi alam ko marami ding mga activities na gaganapin dyan sa Bataan. Sa mga ang dami pa dito mga walang pangalan, no? Paki-mention na lang ho dito sa ating chat box yung mga hindi ho nakapaglagay ng pangalan dito sa ating participants. Ayan, hello din po kay Sir Reynaldo. Ayan, hello po kay Opo. Ayan, sino kaya to si Opo? Ayan. Kay Mr. Roger Afundar. Hello po Sir Roger and also hi to Ma'am Margarita din po. Ayan, may mga Vivo, ayan, hindi ko nakilala kung sino 'tong mga 'to. Tapos may mga Zoom users ho dito na hindi ko na rin makita kung sino sila. Ayan, meron ho tayo ditong Q&A, basahin nga ho natin. Ayan, galing ho kay Sir Reynaldo. Sir, pwede po ba ang FOL sa 4-year-old na merong level 2 autism? Ayan. Ako, Sir Reynaldo, thank you so much for your question. Well, definitely, no? Actually, atong ating Fountain of Life, isa ho sa panuntunan ho natin, no? Health Canada. Health Canada, maganda ho kasi sa Health Canada, pagka in-evaluate ho nila yung mga products na pumapasok ho sa bansa nila sa Canada, meron ho silang sariling analysis dyan.
Pagka ho yan, may mga risk information, may mga contraindication or anything na maaring makaapekto sa ating kalusugan, i-include ho nila yan dyan sa kanilang analysis. May database ho yan, kaya pwede nyo tingnan yan sa website ng Health Canada. Type nyo ho yung Fountain of Life. Tapos makikita nyo ho doon, wala ho tayong risk information. Wala ho tayong contraindication. Wala ho tayong mga hindi pwedeng gamitin. Ano? So makikita nyo ho doon na totally safe ho siya. No level of toxicity or no ingredient na maaring makasama even sa mga bata. No? So pwedeng-pwede ho yan matake. Level 2 autism. Ayan. Actually, alam ko may mga testimonials din ho tayo dyan sa mga autism. No? And of course, well definitely, no? Especially sa nutrition ho ng mga bata, kailangan ho natin itong antioxidants. Maganda ho habang bata pa sila, napoproteksyonan na ho sila ng mga lignans na yan or mga antioxidants na yan. Ayan. So I do hope that that answers your question, Sir Reynaldo, ha. So ito ho ba ay anak ninyo or kakilala nyo lang ho? Please do let me know. Kasi ako personally, yung mga anak ko has been taking this product as well. Lalong-lalo na yung mga bata na hindi mahilig sa mga gulay. Nako, yan ang problema ng ating mga magulang ngayon di ba? Sa akin, buti na lang talaga. Merong FOL na pwede nilang i-take underneath their tongue, and of course, it provides protection, no? Particularly nanggagaling sa antioxidants. Ayan. So, salamat din sa mga pagbati ha. Ayan, of course, nasa Baguio daw po si Ma'am Leonie. Ayan, ako. Siguro malamig dyan ngayon, ano? And of course, welcome din po there, sabi ni Doc Lea, kay Emma, kay Adriela, ang dami yatang invite nito si Doc Lea, kay Ma'am Christy, kay Ma'am Rina, kay Pastor Ed. Ayan, hello po. Ayan, yes. Baka pwedeng mag-share ka rin ngayon, Doc Lea, kung gusto mo, ha? Raise ka lang ng hand. Doon sa mga gusto pa lang mag-share dyan, gusto magtanong, pwede kayong mag-press ng hand button dyan. And of course, maganda rin, mapakinggan ho namin yung inyong mga insights and mga katanungan. Okay, so may time pa po tayo para i-entertain po yung mga questions. And of course, kung meron ho kayong mga gustong i-share dito sa ating call. Ayan, nakita ko may nag-raise ng hand. Teka, tingnan ko muna, ha? At ayan, dito. Alright, so nandito po unahin muna natin si Sir Reynaldo Pamintuan. Ayan. So Sir Ray, I've given you permission to speak. Pwede mong i-unmute yung mic mo. Magandang gabi sa iyo, Sir Ray. Yes, sir. Good evening po. You get me? Yes po, good evening. Teka lang ha, ba't kaya mahina itong aking audio? I can hear you. Yeah, Sandali. Sige sir, go ahead sa question nyo po. Opo, baka kasi mahina yung microphone ko. Yeah, yun. With regards doon na sa Nako, sandali sir ha, sandali. Kukuhanin ko lang yung aking headset. Okay. Kasi medyo mahina yung dating Hindi ko alam kasi kagagamit lang ng aking dali lang sandali. Stop ko lang muna yung share ha. Ayun, sige nga, go ahead sir. Yes sir, loud and clear ba? Ayan, very good. Loud and clear na po. Magandang gabi po sa inyo. Saan po kayo tumatawag niyan sir? Sa Angeles po, Angeles City. Angeles City, diyan sa Pampanga. Sige sir, go ahead. Yeah, with regards doon sa question ko kanina sa autism na bata. Ano siya, anak ng pamangkin. And then nakita ko kasi minsan, then yun, sabi ko nga kung pwedeng bigyan ng ng FOL, kanya naitanong ko ngayon. At ilang drops. Okay. Very good question, Sir Ray, no? Maganda tinanong mo kasi hindi ko na-discuss pala yon, ano? Kasi dito ho, mini-measure ho natin yung drops, depende ho sa timbang, no? Especially kung bata ho siya. Remember, pagka ho siya ay below 50 kilos, okay? Kung below 50 kilos ho siya, maaring na lang ho siya sa 5 drops ho. Every 50 kilos, 5 drops ho. Okay? So yun ho yung okay. So 5 drops lang ho, okay. So pwedeng ilagay sa So papatak ko yan pagka mineasure nyo ho, parang yan parang every 10 kilos, 1 drop. Okay? Every 10 kilos, 1 drop. Okay. Pwede po siyang isama sa sa dodo niya? Well, definitely, pwede ho.
Yung Okay, iba kasi ganun ho baka talaga yung ginagawa, no? By the way, lalo na again, bata. napakaganda ng mga question mo, sir, kasi hindi ko rin na-discuss yun. Doon sa mga, sabi kasi nila, minsan mapait yung lasa kasi nga ho, hindi natin hinaluan ng mga artificial ingredients yan, eh. Yeah. So, pwede nyo hong ilagay yan sa mga paborito nyong inumin. Sa mga bata, pwede sa gatas. Sa mga kalalakihan naman, pwede sa juice, sa iced tea. Minsan nga ho, pwede pa sa beer, eh. Walang problema ho yan. Now, you have to understand, miski sa mainit na kape, no? Miski ho sa mainit na kape. Yung iba kasi hindi pwede isabay sa kape, di ba? Yun ho yung problema. Ngayon, iba ho ang properties nitong ating lignan sa Fountain of Life. Matibay ho yan. Hindi ko agad nasisira yan. Miski ihalo nyo sa mga nilulutong pagkain, hindi ho kaagad nasisira yung property ho niya. Kaya nga ho, di ba, yung Norwegian Spruce Tree Extract, miski negative 40 degrees, na-maintain niya ho yung kanyang potency. No? Yan ho yung kagandahan nitong ating lignans. Matibay ho siya. Okay. Isa pa, sir. Isa pa. Sige po. Isang pasyenteng naka-NGT, bedridden na siya. So NGT na lang ang gamit niya. Pwede naman siya doon, di po ba? NGT na ho yung ginagamit niya. Well, may mga testimonials din ho tayo dyan. Pero syempre, napakainam pa rin ho na ipaalam nyo ho dun sa kanyang doktor. No? Especially kung siya ho ay, ano ba, nasa hospital ho ba siya o home care lang? Hindi ba? Home care na lang. Home Na-atake care na lang kasi siya. yun. Oo. Tamad ng mag-therapy. Siguro nasasaktan na. Ayaw nang mag-therapy pati. Well, ako ho, ang advice ko pa rin ho dyan is pwede naman ho yung i-take. No? Kasi essentially, you have to understand ito hong ating product is not a medicine, hindi naman ho siya yung mga gamot na kailangan mo munang tingnan ano ba yung ano niyan kasi you have to understand this is a functional food. So kumbaga parang kumakain ka lang ho ng mga prutas at gulay, sabi ko nga ho the only time na hindi ka na pwedeng mag-take nito is pag binagawa lang ka ng doktor na mag-take ng mga antioxidants or nitong mga prutas at gulay, di ba? So every day kailangan ho natin ng nutrition, nutrients sa ating katawan. So ganun lang ho yung logic niya, no? So wala naman hong masama. You can always start, no? Small doses lang ho muna kasi baka mamaya sa condition ho niya mabigla ho yung katawan niya, no? So I would encourage, simulan mo muna siguro sa mga 5 drops lang muna and then observe mo kung maganda yung nagiging pagtanggap niya, improvement niya, then you can actually increase yung dosage eventually, no? 5 drops every meal. Pwede mo muna simulan 5 drops a day. Okay? 5 drops a day. Kasi tingnan mo muna yung reaction. Kasi usually, ang tao kapag may sakit, may ano yan mas mataas yung possibility na mataas din yung level of toxicity niyan. Diba? So, pagka yan, nagkaroon ng yung kumbaga reaction, baka mamaya lalong mahirapan siya. Diba? So, ang sa akin lang, simulan mo muna sa mga small amounts. Let's say 5 drops muna magsimula. And then kung wala namang mga reactions or anything, then pwede mong itaas eventually, consequently yung dosage niya. Okay. Tapos sir, di ba mataas yung antioxidant natin, ano? Apo. So, paano yung vitamin C na tinetake? Pwede nang hintuan yon? Well, definitely, no? Pwede. Ang vitamin C ho kasi, iba rin kasi ang functioning niya. Iba rin ho yung requirement na yun. Ang ina-address lang ho natin dito, sir, is yung lignan requirement ng katawan. Okay? So, hindi ho siya yung ito yung pagkain na meron na lahat. No? There's no such thing, no? Hindi ito yung kaya nga sabi sa atin ng mga nutritionist, 'di ba? Kumain ka ng iba't ibang uring pagkain ng pagkaing halaman para makuha mo yung iba't ibang nutrisyon na kailangan ng katawan mo. So dito, ang binibigay lang ho muna nating solusyon is yung pangangailangan natin when it comes to antioxidants or lignans. Okay? As with regards to the other nutrients, syempre mainam pa rin ho na mag-take ho siya ng ganun pa rin, variety of food, fruits, vegetables. So hindi ho to replacement, no? Hindi ho to replacement dun sa mga tinitake ho niya, but rather this is what we call supplementation para maidagdag ho dun sa nutrient requirement na kailangan ho ng katawan niya. Okay? So multivitamins, pwede pang inumin. Pwede pa naman ho, vitamins. Iba rin ho kasi ang function ng vitamins sa antioxidants or lignans. Okay? Okay. Pero kung may halimbawa, ang ano ko lang, kung meron ho siyang mga antioxidants na tinetake before, I would recommend, ito lang ho muna i-take nyo na antioxidant. Okay? Para makita nyo ho yung makita nyo ho yung bisa niya or yung effect niya. Yeah, resulta, no? Okay. Yes po. Sir, thank you very much po.
sa pagsagot ng mga tanong. All right. Wow. Thank you so much then, Sir Ray, for your questions. Kasi pinaalala mo rin sa akin yung mga hindi ko na-discuss. Very good. Okay. Thank you. Thank you din po. All right. Thank you so much, Sir Reynaldo Pamintuan, all the way from Angeles City. Ngayon, tawagin naman natin si Ma'am Irene Ignacio. Ayan. Hello po, Ma'am Irene. Good evening. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. Okay po yung sound, sir? Ayan, malinaw ka, Ma'am Irene. By the way, congratulations sa bago mong LA, ha? Kagagaling lang ni Miss Thank Erin dyan you. sa Ilocos and pati kay Tita Rose. Okay. Ayan. Kay Tita Rose na lang. Ayan. Yes. O, ano niya yan? Yung sa sipag niya, di ba? Yes. So ito po, idadagdag ko rin po doon sa na pinag-uusapan nyo kanina. Ang Fountain of Life is purely an antioxidant. So wala po yung vitamins and minerals. Isabay po natin yung mga iniinom natin. Yan. Then, idagdag ko rin, palagi ho natin tatanungin at sasabihan sila na caution lang po tayo sa allergic sa mga sesame seeds, sesame oil po. Yan ho ang may reaction po kasi dyan. Okay? Third is dun sa NGT, dalawa ang bumili ng Fountain of Life sa akin and may mga improvements po sila dyan. Isa is yung lady na kailangan pang yung face niya is to the left, to the right, yung katawan, ganun din po, hindi maigalaw. Pero after one bottle, plus one bottle nagagawa na nung lady na siya mismo ang mag-move ng leeg niya. Umabot po sa punto yun na sabi nga nung nagbabantay, makulit na nga yung pasyente ko eh. Ayun po, okay, so nutrition kasi yan. Then, dun sa testimonial, kanina meron akong, hindi ko lang maano kung nasa call pa natin, is binigyan ko siya ng 20 drops. Sabi niya, explain mo naman sa akin ng Complan. Hindi pa ako nakaka-ano sa explanation. Sabi ko, brother, yung mata mo bumabagsak na. Sabi niya, oo, ano ba naman yung produkto mo? Ang bilis naman palang mag-effect. Ayun. Then, kaya nakita niya, di ba? Yun ang kagandahan ng produkto natin eh. Pag kaharap po natin yan, at ako, sa akin, the more the better po. Pag may sinabi ang masakit, bigyan ko yan talaga 20 drops kasi gusto ko na bago pa ako kami maghiwalay, meron niya sasabihin sa akin na maganda. Then, yun. Yung isa is, nung nandun po kami sa Lawag, maraming testimonials doon na yung mga back pains nila, body pains, pati ko sa sciatica, nagulat ako. Dropper siya, mga 20 to 30 drops ang binigay. Tapos pati yung ano niya, yung sa likod niya, lower back niya, pinahiran po namin doon. And less than an hour. Sabi niya, ay, ang ganda naman. Yung sa sciatica ko, sciatica ko, wala na ako naramdaman. Wow. Kaya opo. Kaya ako, first time ako naman dun sa ano po natin, na share natin ng FOL. Right there and then, sinabi na yung sa sciatica natanggal po yung pain. Yun. So, maganda po ang ating produkto. Ayan. Sige. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God, praise God, no? By the way, yun po muna, no? Unang-una, ang you have to understand, ang kagalingan nanggagaling ho sa lumikha sa atin, okay? So, yun ho ang una dapat nating pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon dahil siya ho ang creator nitong ating katawan, nitong ating kalusugan. So, He deserves all the glory, all the praises, and ito hong ating tinatalakay ho ngayon galing din sa kanyang nilikha, no? So na-discover lang ho natin, hindi tayo yung gumawa niyan. So yan ho yung maganda dito. Unang-una, pagka kayo ho ay may karamdaman, always tune in. Baka kasi ho signal yan sa atin sa Panginoon sabihin sa inyo, hoy, tawagan mo naman ako. So yan ho yung una nating gagawin kasi siya ho yung may kakayanan na magpagaling sa atin, ano? And then of course, etong ating product, syempre natural ho yan. Galing ho yan sa puno na nilikha ng ating Panginoon. Okay? So, na maganda yung minention pala ni Miss Irene bago ko tawagin yung susunod, na minsan kasi ang una niyang gagawin ho sa ating katawan is gusto niyang ipahinga yan. Okay? Kaya minsan makakaranas ho kayo ng antok kapag tinake niyo yan. Lalong-lalo na kung kulang ho kayo sa pahinga, kulang kayo sa tulog. Kasi yun hong pagre-repair
pagre-regenerate, pagre-restore ng ating mga cells, nangyayari ho yan at the position of rest, no? Kapag ho tayo ay nagpapahinga. Lalong-lalo na yung tinatawag ho nating deep sleep. Ayan, naandyan ho yung peak ng regeneration and repair, restoration ng atin hong mga cells. So, wag ho kayong magugulat kapag maya-maya bigla kayong inaantok. Kasi yan ho yung sinasabi, yun yung response ng katawan ho ninyo kapag alam niyo ho yung pakiramdam na nakakain kayo ng masarap, nakakain kayo ng satisfying sa katawan ninyo, maya-maya inaantok ka na, di ba? So ganun din ho yung ating mga cells, nakakalma ho siya, nare-relax ho siya. Kaya pagka ho na wag niyo labanan, no? Matulog ho muna kayo. Wag lang habang nagda-drive ha, kasi ganyan yung nangyari sa akin Bigla ako inantok nung nagmamaneho ho tayo. Itabi niyo muna, magpahinga muna kayo, okay? So ngayon tawagan naman natin si Ma'am Annie Tomas. Ayan, magandang hapon, Ma'am Annie, all the way from Dublin, Ireland. Yan yung kagandahan nitong ating Zoom call kasi kahit saan parte ng mundo, naaabot ho natin, no? Pati yung ating Fountain of Life, nakakaabot ho dyan. Good afternoon sa iyo, Ma'am Annie. Hi, good afternoon. Hello, Good Ma'am Annie. Nasa ka ngayon? Nasa ospital ka ba? Hindi. Hmm. Nandito ako hindi ako sa work ko. Nasa labas ako. Ganito kasi parang natuwa ako doon sa yung kay Sir Pamintuan. Ang i-share ko ngayon is more on testimonials. Yes. Kasi number one na i-testimony ko yung pasyente ko. Hindi naman, okay, kaibigan ko na in spite of kahit walang mga sakit, parati akong nag-aano sa kanya na nagsishare ako ng produkto na to. Kasi ako sa testimony ko talaga, ang daming magandang effect na talagang bilib na bilib ako. So, hindi ako tumitigil sa pag-share. So, isa sa nashiran ko, yung stroke. Naalala mo, Sir Rico, yung sa Iligan ko. Yeah. Iligan City. Yes. May kapatid yun na ako kasi kahit sinong tao, inaalok ko nito sinishare ko. So, until one time, kasi dati silang mga users ng mga, alam nyo yon yung dati nating mga nakilalang mga supplements. So, nung nagsabi ako, sabi niya, naku Ann, sabi niya, ang kapatid ko na stroke. So, naku, talagang parang sinasabi niya ang problema niya, yung kapatid niya, sunod talagang stroke, sunod nasa hospital. So, in spite na sinabihan ko siya, talagang yung parang nagtiyaga ako na bakit hindi mo itry ang Fountain of Life. So, that was December last year. So, akala nyo, nung time na yun, inaalok ko siya, hindi talaga naniniwala sa akin. Parang sabi ko, tiyaga. Until nung April, talagang parang nangulit ako. Sabi niya, wala talaga, inuwi na namin sa bahay. Ito, bedridden. Yung ibig sabihin, wala talaga. Pinapakain sa NGT, yung nakatubo sa ilong. Sunod, nakakatheter, nakahiga lang sa kama, nakatulala lang sa'yo, nakatingin. Buhay siya, pero nakatunganga lang sa'yo. So, walang salita. Pero that time, sabi ko, bakit hindi mo subukan ang Fountain of Life? Sabi niya, pareho lang yan sila ng mga, dati namin ginagamit. Ang mamahal pa, wala namang nangyari. Kahit kunti, walang pagbabago. So ngayon, sabi ko, bakit hindi mo itry? Isang bote lang. Try mo lang. So, yun nga, ito, pabalik-balik ko naman tong sinishare, pero dahil kay Sir Pamintuan, inaano ko lang ba na, imaginein mo, nung dumating sa kanya yung product, isang bote, sabi ko, with full instruction, sabi ko, ganito ang gagawin mo. Patakan mo yung ilalim ng dila. Sabi niya, naka-NGT Sabi ko, sige, lagay mo sa pagkain niya. Ihalo mo doon. Sabi ko, kahit marami pang gagamitin mo nito, walang problema. Kasi talagang, per my testimony talaga,
hindi ako nagdadalawang isip na ano, sabi ko, sige, 10 drops. Sa sunod na araw, kahit 10 drops, 10 drops, 2 times a day. Kasi para baka mabigla. So sabi ko, sige, pangalawa, 3 times a day mo na, 10 drops. Ihalo mo lang sa pagkain niya. At saka ano ka ng tubig na may patakan mo ng Fountain of Life na pag pumuti na yung tubig, spray mo. Simula sa ulo hanggang yung mga katawan niya na paralyzed. Parang yun ang ihaplos mo sa kanya. Sunod parang ano, ang ginawa niya, talang halos pinaliguan niya kasi ini-spray niya, nababasa na yung kapatid niya. Sunod, sabi niya, the following day, pangalawang araw pa lang yun, naka-receive na ako ng text. Grabe ang resulta ng Fountain of Life. Bakit? Sabi niya, umiiyak ako ngayon. Sabi ko, ano kaya? Tawagan mo ako, tinawagan ko. Sabi niya, grabe talaga. Sabi niya, thanks God talaga. Biro mo, nagdadrama ako dito sa kapatid ko na, Tong, yung ano ko, yung bumili talaga kami nitong gamot na to. Gamot pa nga ang sabi niya. Yung gamot na to, sunod, yung galing pa to sa Amerika, kahit mahal, binili talaga namin ito para lang gumaling ka, Tong. Gumaganon, kay Tutong ang ano niya, name niya. So ngayon, sabi, ano ang sinabi ng kapatid niya, naka-NGT, so that was April. So 5 buwan, 6 na buwan na siyang na stroke, na gano'n ang sitwasyon. Sabi sa kapatid niya, Ning, sabi niya, maraming salamat. Tingnan mo, anong resulta ng, reaksyon ng kapatid niya? Umiyak. Grabe, iyak nang iyak yung kapatid niya. At actually, yung kapatid niya, nurse yun eh. Biro mo naman yun. Yun na binalita niya sa akin. So, sabi ko, sige Ning, ituloy-tuloy mo lang talaga yung paggamit at saka yung sa kanya, sa katawan niya, yung tubig. Kasi kung ihaplos mo naman yung lahat na yun, madali lang maubos. Siyempre, nagtitipid din sila ba? Siyempre, mahal. So, sabi ko, sige lang, gano'n na lang. Basta, actually, yan, kahit maraming ilagay mo dyan sa pagkain niya, madali lang yan yung mas effective pag marami ang iti-take mo. So, akala nyo yung after mga 2 weeks yata, nawala na yung NGT niya. Biro mo, tinatanggal na ng kapatid niya ang NGT. Ngayon, sinubukan niya na yung ipatak na lang. Parang liquidize lang din na linalagay sa bunganga. Nakatolerate na yung kapatid niya. Dahan-dahan na sunod. Dahan-dahan ang nagsasalita. Sunod sabi ko, kayong nagkikare din sa kanya, turuan nyo rin siyang magsalita. Kausapin nyo ng kausapin. So, hanggang nalaman ko, sa totoo lang ngayon since April, ngayon, balitang-balita ko na, naglalakad na ang kapatid nila, wala nang catheter, wala nang Totoo talaga ito. Naku, talagang, akala nyo ngayon, kasi ang isa niya lang na kamay, ang medyo weak talaga, pero ang ginagawa nila, yung parang, inaano nila yung siso-siso, yung parang, isang lubid dito sa kabila. Sunod parang para yung parang exercise ng dalawa niyang kamay. So, ngayon, yun ang effect. Sabi ko, kung hindi man yun babalik sa normal niya, kasi grabe na talaga yung kapatid nila eh. Kung hindi man babalik, at least napakaganda ng resulta nung pinagamit nila ng Fountain of Life. Sunod, ang isa pa, binibigyan yun ng doctor ng brain enhancer. Alam niyo yung brain enhancer, parang vitamina yun na parang maging alerto yung utak. Pero that time na nag-Fountain of Life sila na nagsalita na ang kapatid nila, tinigil yun. Dahil nurse din yun eh. So, tinigil yun ang paggamit ng kapatid niya ng Fountain of Life, ng brain enhancer. Instead, sabi ko, tuloy-tuloy niya lang yung kausapin yung kapatid niyo. Parang speech therapy ba? Yeah. So, yun yung ginagawa. Ngayon, hindi man siya talagang naglalakad siya, pero yung medyo weak pa rin yung other side niya. Pero
malaking bagay na. Siyempre, before, nasa kama lang, parating nakahiga, aalagaan mo, ibabangon mo, dadalhin mo sa toilet. Ngayon, siya na ang nagpupunta ng toilet, pero sinusupervise lang kasi baka matumba ba. Yun lang. So parang ako talaga, sa testimonials talaga, napakayaman ko ng mga ganyan. At saka ito yung mga sinishare ko dahil, ay nako, sa totoo lang, parang hindi ko na nga iniintindi kung ano ba talaga ang laman nitong Fountain of Life, bakit siya nagsasalita, bakit siya naging ano, pero in general talaga, ako ang nakikita ko talaga, food talaga siya ng mga body cells natin na talagang nanghihina, nagkasakit na dahil na-expose tayo sa mga free radicals. So parang hindi lang yung hindi lang yun ang nasiran ko, pati yung pinsan ko talagang kumatos yun ng 2 linggo. So ano pang ini-expect mo? Pinilit ko rin yun dahil nakukonsensya ako na ayaw ng kapatid na magpa-take nito ng Fountain of Life, pero pinilit ko kasi ako nakukonsensya na nagsishare ako sa iba. Itong pinsan ko hindi ko sinisharean. So yun, isa din yun na siniran ko ngayon. Maganda rin, nakakatulog na siya. Para bang, kasi ano yun talagang inoperahan yung ulo niya So parang ganun, pero nagkaroon sila ng hope ba, na kahit papaano nakikita nila yung kapatid, lalo yung si auntie, nakita niya yung anak niya na, ay, thank you talaga dahil nabigyan mo rin ng pag-asa yung pinsan mo. Di ba? Napakasarap ng ganun. So, parang ito, it's a part of my journey na talaga ito. Hindi na ito mawawala talaga sa journey ko, itong Fountain of Life. So, hanggang may buhay, Fountain of Life. So, ganun lang. Thank you, everyone. Praise God, praise God. Ako, nakakatuwa yung testimonial mo, Miss Annie, ha? And especially nung nabanggit mo yung word na we're giving hope. No, actually, yan ang pinakamasarap na binibigay natin sa mga tao. Imaginein mo yung mga tao na, kasi minsan di natin nararamdaman yung hirap na dinadanas nila kapag meron silang nararamdaman sa katawan nila, di ba? Kala mo okay lang yun, madali. Yeah. Pero alam mo yung sincerity ng pasasalamat na marinig mo sa kanila, yung lalo na nung sinabi sino umiiyak, alam mo yun yung bagay na hindi natin pwedeng hindi ibahagi 'di ba? Meron tayong alam na pwedeng makatulong sa kapwa natin. Hindi natin alam kung sino sa pamilya nila nangangailangan nun. Kaya every people that you meet, we need to share it, no? Kasi yan yung kumbaga unang-unang mindset natin is hindi muna yung lagi ko nga sinasabi yan wag muna isipin yung kita-kita, 'di ba? Isipin muna natin kung paano tayo makakatulong dun sa kapwa natin. Kasi yung kita byproduct yan nung ginagawa natin, 'di ba? Nung intention natin, 'di ba? So sumusunod yan whether you like it or not. Pero first and foremost is the intent, no, to help yung mga tao na nangangailangan ng solusyon, no, particularly sa problema nilang pangkalusugan. So thank you so much, Ma'am Annie Tomas. Nakakatuwa yung binahagi ho natin na katulad ng sinabi ni Miss Annie. Ayan, thank you daw Miss Annie. Very inspiring daw yung testimonials, no? And of course, meron ho tayo dito si ay nawala yung mga nagre-raise ng hand. By the way, no, i-promote ko lang muna 'to habang ayan, nag-raise na ulit ng hand. But nonetheless, Ma'am Janet, bago kita tawagin ipakita ko lang 'to, especially sa mga bago lang ho dito. Make sure na sa Facebook ho ninyo, i-add nyo ho itong Facebook page ho natin itong tinatawag ho nating, balik ko lang, yan. Ayan, so I hope that you can see my screen. Ito hong tinatawag nating Fountain of Life Official. Ayan, okay, so i-type nyo lang ho yan sa Facebook page. Ay, sobra naman. Teka, dito tayo. Ayan, Fountain of Life Official. Makikita nyo ho yung cover natin ho dyan. Ayan. So pwede ho kayong mag-join dyan sa ating private group at dito ho natin makikita kasi yung napakarami ho nating testimonial sa iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang kondisyon, iba't ibang sitwasyon. Ito ho ay collation ng libo-libo na mga tumangkilik at nag-benefit, no, sa atin hong produkto. At doon ho sa kanina kasi nakakatuwa, no, dahil alam nyo maganda dito, hindi nyo kailangan maging doktor, hindi nyo kailangan maging expert para maipaliwanag or mai-share itong benepisyo na binibigay ho nitong ating
itong mga antioxidant or lignans na to, no? Katulad ho nung kanina, no, pag kami nagtanong sa inyo, pwede ho ba yan sa may testimonials ho ba tayo sa autism? Ayan. So dito meron hong search item dito sa Fountain of Life Dash Official, i-type niyo lang ho yung term na autism. Ayan, tingnan ho natin kung may lalabas na mga testimonials ho dito. Yan ho yung maganda dito, may tool na rin ho tayo na pwede nating ibahagi. Ito, tama-tama. So meron ho ditong testimonial noong November 14, 2022. A 10-year-old autistic boy is now able to talk better, write in between lines, sleep better, understand better, and socialize better since starting taking Fountain of Life in November 2020. Less than 1 year, taking 10 drops twice a day. Ayan. So may kasama pa ho siyang video. Ayan. So pwede nyo hong actually isend ho yan sa Messenger. Especially doon sa mga nagtatanong, meron ba tayong testimonials ng may autism? Ito pa, meron pa isa. Fountain of Life has helped my son with autism. It can help your child too. Okay? So ayan, meron tayong video testimonial dyan. And then, may mga makikita rin ho kayo na nagtatanong dito sa ating Facebook page. And then, pag kinlik nyo ho itong comment section, makikita nyo ho dyan na may mga sumasagot ho dyan. Ayan, ito yung ating opulent staff, no? Opulent staff, yan ho yung ating scientist na personally sumasagot ho sa mga katanungan natin. Galing talaga nito, no? Kasi miski hindi ka doktor, meron tayong support system na sumasagot doon sa mga katanungan ho natin. Ayan, so dito ipaniliwanag ho na kung paano itong ating FOL ay maaring makatulong sa mga ganyang klaseng kondisyon. So basahin nyo na lang ho yan, pwede nyong screenshot tapos isend nyo ho dun sa mga nagtatanong para at least diretso ho sa ating scientist masagot ho yung mga katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga customers. Yan ho yung nagustuhan ko dito, kaya dapat i-add nyo ho talaga to, ha, Fountain of Life Dash Official, so that you can be equipped, no, with knowledge and information para mas masagot ho natin ng maayos yung mga katanungan, lalong-lalo na yung mga pasyente na nagtatanong ho nito, no? So anyway, tawagin na ho natin ngayon si Ma'am Janet Hilario all the way from San Fernando, Pampanga. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Janet. Hello, sir. Good evening. Hello, Sa good lahat, evening po, good Miss Janet. morning. Go ahead. Yes, sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa Pilipinas. Dudugtungan ko lang po yung napakagandang senior po ni Miss Annie tungkol dun sa naka-NGT. Actually, yun po yung naranasan ko sa anak ko, naka-NGT rin. Hindi tumatanggap ng pagkain, low-bat na sa hospital. Pero dahil po sa Fountain of Life, yun din po yung nag-sustain ng dying na pong anak ko. So yun po, pwede pong naka-NGT talaga. Ang ginawa ko po sa kanya, pag nandun po siya sa loob ng ICU, actually sa hospital pa siya. Pero ang ginawa ko dahil siyempre panay akong nakakakinig ng maraming iba-ibang testimony, at the same time yung testimony ng buong pamilya at saka yung sa katawan ko, nalalaman ko yung nagse-self-check ako dahil hindi naman perfect talaga lagi yung balance ng health natin. Kaya nasa ICU yung anak ko. Yun lang po yung pagkain niya dahil pag po sumubo ng konti, ayaw tumanggap ng pagkain. So pag po may antibiotic na sinasaksak sa kanya, nararamdaman ko yung daing niya na nanlalata siya. So saan siya pupunta kapag wala siyang functional food? So nung panay ko siyang binibigyan sa ICU na halos isang buwan siyang halos doon, nakikita ko masigla ang katawan niya, hindi lupaypay, parang hindi nakasaksak lahat sa kanya yung iba-ibang nakaturok na di ko maintindihan kung 6 dun sa nasa kamay niya. Meron pa sa ilong. So yun po yung ginagawa ko sa kanya na kahit na nakaganon siya,
makikita mo yung sigla ng katawan at talagang ano, maano ka na may pag-asang mabuhay pa. So, Okay. ganun din po yung nanay ko, kaya ganyan po ako ka-passionate. Yung nanay ko lockdown, tinawagan ako 7 days na palang hindi kumakain, hindi na tumatayo, ayaw nang makakita ng liwanag. So, anong gagawin mo kahit tubig, mapait na pong tanggapin ng kanyang panlasa. So, yun din po ang nilagay namin ay kahit nasa webinar ay nasa messenger call, ininstruction ko yung kapatid ko, nagpe-pray kami sa kawad ng telepono na yun, number one, siyempre, yung faith natin at yung kinreate ng Diyos na gagamitin niya sa atin para madugtungan ng buhay dahil ito nga po ay napakagandang kinreate ng Diyos. So yun po yung nangyari pagkapatak ng 10 drop, pagkatapos 10 drop ulit bago ako dumating sa probinsya ng nanay ko, mga 3 hours yata yung travel. Pagdating ko doon, nagulat ako ba hindi pa ako nakakarating pala dun sa amin, eh nagtumatawag na yung kapatid ko, sabi niya, "Ate, naghahanap na ng pagkain ang nanay, gusto may sabaw. Baka pwede kang pumunta dito ay magbitbit na rin ng may sabaw," sabi niya sa akin. So nag-drop by kami dun sa pwedeng makabili ng sabaw dahil nabuksan na yung appetite na kumain. Pagdating ko ron, hinaplos ko po sa katawan niya yung Fountain of Life. Yun, pagkahaplos ko sa kanya, bigla siyang tumayo at umihina. Nagulat ang kapatid ko, hindi nga tumatayo. Yan, bakit ngayon nakatayo mag-isa, umihina, maliksipan tumayo. So, ganun po yung mga sitwasyon na nagagawa ng Fountain of Life. At the same time, yun naman pong autistic na sinasabi na pag-uusapan dyan, dito po sa kapitbahay ko mismo, meron po akong nabentahan na ganun din po yung nangyayari sa kanya. Na yung anak ay talagang nakakaawa yung ganun, born na ganun pa. Then, pati yung pagka-act minsan nagwawala, tapos nananakit pa ng kapatid, parang mga ganun. Dahil wala siya yung parang irritable, mga ganun, may mga ganun kasing attitude yung mga ganun. Dahil medyo malaki-laki ng mga 10 years old na yata siya. Kaya pag iniwan, natatakot yung magulang na maiwan yung kapatid sa kanya. So ngayon po, nakakatuwa, yung mission na ginagawa natin, talagang hindi lang po tayo gumagawa ng pagkakakitaan dito. Nakakasave po tayo talaga ng, sabi nga, healthy family, happy family, lahat happy, di po ba? So, yun lang po yung concern ko na from my experience, marami pang tao tayong ma-reach out dahil dumarami po tayong mag-endorse ng product. Kaya magpakarami po tayo. Salamat po. Yes, yes, yes. Thank you so much, Ma'am Janet Hilario. Yan, all the way from San Fernando. Alam mo, it's one thing na makita mo yung benefit sa sarili mo, sa ibang mga tao na nasisharean mo, pero iba ho pagka ang natulungan niya is syempre yung malapit sa puso ho natin, lalong-lalo na yung kay Ma'am Janet na anak ho niya, di ba? So talagang ay kumbaga, paano mo naman hindi i-share no itong mga ganitong klaseng product kung ikaw mismo, kapamilya mo, mga mahal mo sa buhay, yung nag-benefit 'di ba? Yun ho yung maganda dito. Okay? So now, ay nako nakakatuwa. Actually, habang nagsasalita ho sila no, medyo pinopost ho natin dito yung mga iba't ibang testimonials na nakalap ho natin.
Galing din ho yan sa ating Fountain of Life Dash official Facebook page. So iba't iba hong mga kondisyon, no? Iba't iba hong mga magagandang balita. Nakakatuwa ho every time nakakakita ho tayo ng mga ganito na nabibigyan ho ng pag-asa. Ito katulad dito, may stage 3 colon cancer, taga Singapore ho yan, ano? And of course, yung mga migraine, heart condition improve, no more sweating at night, more energy, no more pain from subliminal knee fracture. So especially yung may mga gout ho dyan, yan, pwede nyo hong ipahid diretso yan. And then of course, ito hong diabetic patient. Nako nung una nakita lang ho namin tong testimonial na to sa sa Singapore. Pero first hand ho dito sa Philippines, may nabalitaan ho tayo dito na hindi na rin naputol yung kanyang paa as a result ng unti-unti kasi na nagkakaroon ng improvement doon sa kanyang mga wounds, no, na nakakatuwa ho 'yon. Imagine niyo kung hindi ho na i-share doon sa tao na 'yon itong napakagandang balita na ito, malamang iba ho ang kondisyon at kalagayan niya na ngayon, di ba? So yan ho yung dahilan kung bakit yan ho yung nagiging mission ho natin, no? Sabi nga ho natin, ang mission ho natin dito is makapagbigay ng impormasyon nang sa ganon masolusyonan yung mga dinadamdam or yung mga pinagdadaanan natong ating mga nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Ayan, of course. Yes, sabi po ni Ma'am Irene, maganda ang nasabi ni Ate Janet, healthy family, happy life, mas maganda na ito kesa sa happy wife. Happy life. Aba, syempre, lalong-lalo na. And by the way, ako natutuwa ako dito sa mga testimonial ng mga partners ho natin, no? Yung mga nag-take ho ng ating product na ang gaganda na nung mga itsura nila before and after, no? So I would encourage especially yung mga magte-take ho bago pa lang kayo mag-take, mag-picture ho muna kayo para makita nyo ho kung ano yung nagiging impact ho sa inyo. Syempre, pag maganda ho kasi yung naandito sa loob ng ating katawan, lumalabas ho yan. So, dyan ho, of course, yung sabi ko nga ho kanina, yung na-reverse yung aging, ayan, yung premature aging, na-address ho natin. Kaya dito, mas maganda ho yung nagiging itsura. Ito, ang ganda nitong testimonial na to, no? Yung, syempre, pag diabetic ka kasi, hindi na gumagaling yung sugat mo, di ba? So, kita nyo naman ho dito na talagang ayan natutuyo na ho yung kanyang sugat. So maraming instances na ho tayo diyan. Ito yung finger amputation, hindi na ho na ituloy. Ayan dating halos hindi na gumagaling, nabubulok na, pero ngayon pag tiningnan ho natin dito sa after picture talagang natutuyo na siya, no? So very very blessed ho tayo na magkaroon ho ng ganitong klaseng produkto, lignans, of course napakahalaga ho niyan para sa protection, nourishment, and of course, improvement ng ating health, no? So, ayan. Nako, nakakatuwa, no? Meron pa ho ba na gusto magtanong or may gustong mag-share? By the way, tomorrow, no, meron ho tayong forensic networker call for those of you na gusto niyo namang malaman yung other story nitong opportunity. Ano ho bang meron dito? Pwede ho kayong mag-participate sa call ho natin tomorrow morning, 9 o'clock ho yan. Of course, meron ho tayong guest presenter tomorrow, si Itzhak, no, all the way from Israel. I'm sure marami ho tayong matututunan dyan. Practical application kung ano ho yung ginagawa ho niya sa pagbabahagi ng produkto. And on top of that, no, nagkakaroon din ho siya ng magandang source of kabuhayan. Ayan. So, yun ho yung maganda ho dito. Yung kabuhayan ho natin is unang-una. Ang mission ho natin is makatulong sa tao sa pang-aspeto ng kalusugan. Ayan, yan ho yung maganda ho dito sa ating mission na ginagawa ho dito sa Opulence Global. Okay? So kung kayo po ay bago dito at gusto niyo hong makasubok nitong ating produkto, wag ho kayong mahiya na mag-contact dito sa ating mga doon sa mga nag-invite ho sa inyo. I'm sure meron ho kayong yung mga nag-invite ho sa inyo pwede ho kayong mabigyan ng mga 10 drops, ayan. But better yet, I would encourage you, no, subukan niyo na ho, no, hindi ho kayo magsisisi, I'm sure with that, based on the information that we have shared with you today. And of course, yung mga researches, yung mga studies na ginawa ho dito sa ating mga lignans and fountain of life ay definitely ito ho ay malaki ho ang maitutulong nito pagdating ho sa ating kalusugan. Ayan. So actually marami pa ho yan. Hindi ho tayo matatapos kung pag-uusapan ho natin yung mga testimonials ho natin dito. But nonetheless, nako, maraming salamat ho sa mga nag-participate at umattend dito sa ating call. Tomorrow evening din, meron din ho tayong international testimonial call. Ayan. Kung ito po ay Taglish, nakadesign ho ito sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Tomorrow evening at 9 o'clock.
We're also going to have our international testimonial call using the same link, ha, yung ginamit niyo na link ngayong gabing ito. Kaya lang medyo late na ng konti yan. 9 o'clock ho ng gabi kasi 9 o'clock ho yun sa Canada. 9 a.m. yun sa Canada. At ito ho ay kinabibilangan ho ng mga iba't ibang mga partners ho natin in different parts of the world. And on top of that, naandyan din ho si Dr. Henry Xiong, all the way from Canada. Of course, mas marami pa ho tayong matututunan dyan kapag siya ho yung nagdi-discuss. And on top of that, makakapakinig din ho tayo ng mga testimonials coming from other parts of the world. Ayan. So, hindi lang pala dito pa sa Pilipinas yan, ha. Oh, yan. Ayan ako. Inabot na ho tayo ng medyo late na ng gabi, but nonetheless, I am very happy, no? Very inspired and very glad to hear yung mga testimonials that na na-share ho dito sa ating call. And that's what we do. We hope na mas marami pa ho ang mag-share ng kanilang mga testimonials. We hope na mas marami pa ho ang mga tao nating matutulungan. If you are joining us here for the first time, unang-una, thank you so much for staying up until this time. And of course, if you want to improve your health, I would encourage you to get in touch with the people who invited you here. Nang sa ganun maranasan nyo ho yung mga testimonials, yung mga shinare ho dito sa ating call. Ang pinakamagandang testimonial na maibabahagi ho ninyo is yung sarili ninyong testimonial. And of course, isama nyo na ho dyan yung mga mahal nyo sa buhay. Okay, make this a part of your healthy living. Sabi nga ho natin, it's lifestyle, no? It's a lifestyle na dapat ho nating isa buhay, no, i-apply sa ating buhay. All right? So that being said, kung meron naman ho kayong kung gusto niyo namang of course mag-distribute nitong ating mga products na to, syempre, meron din ho tayong pamamaraan diyan. Kaya lang this night is a night of calls with regards to ating pong health at sa ating solusyong pangkalusugan. And nako, gutom na rin ako. Kaya kailangan na nating kumain. Ayan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I do hope that we were able to share with you something na pwede hong makatulong sa inyong kalusugan and of course sa inyong kabuhayan. And of course, that being said, good morning, good afternoon, good evening to each and every one of you. May you enjoy the rest of your day. God bless. To God be all the glory sa lahat po ng narinig ho nating magagandang balita ngayong gabing ito. And enjoy your night. God bless po sa inyong lahat. And to the billion, stay safe everyone. Be healthy, be happy. God bless. Bye everyone. Salamat po.